for today's video! Pumunta tayo ngayon sa Da Nang, Vietnam. At pupuntahan natin ang Bana Hills. We just landed Da Nang International Airport. So, andito na nga magsa-start na ang ating adventure. Amazing na kakaiba ang airport ng Da Nang. Hindi masyadong crowded, konti lang yung mga tao. Kasi maliliit na mga aircraft lang yung mga naglaland. Napansin din namin, paglapag pa lang ng airport, marami mga LED displays na nagpo-promote ng kanilang local tourism. So, ito na nga, paglabas namin ng arrivals hall. Nakilala namin to si Kuyang Grab driver. Sobrang maasikaso siya sa amin. Pagsakay pa lang namin, may abot-abot na agad siyang bottled water. So, ayun nga. Vietnam hospitality in the house. Ang pinaka nakakagulat dito sa Vietnam, ang dami-daming naka-motorbikes. Napakatapang nilang mag-drive. Grabe. Parang sasalpukin na yung sasakyan namin. Bridge. So, ayun na nga. Ito nga pala yung aming driver / tour guide. Hindi siya masyadong fully nag-English. Meron siyang Google na taga-translate. Tapos, magsasalita ulit si Google, ita-translate in English. Tapos, tinuturo niya sa amin yung Doyong Han River. Every Friday, Saturday, and Sunday, merong dragon na nagbubuga ng apoy. Tapos, dragon din na nagbubuga ng water. So, ayun na nga. Dito na kami ngayon sa aming hotel. Welcome to the Avatar Da Nang Hotel. So, itong may palibre silang iced tea sa amin. Ayan. So, while waiting, kasi masyado kaming napaaga, hindi namin medyo natansya yung oras ng check-in. So, ang check-in nila is 2 o'clock. So, ang bait nila kasi, mga 12 o'clock or before 12, na pinag-check-in na nila kami. Ayun nga. Kasi, medyo nalito ako doon sa time difference. Ang time difference nga pala is 1 hour behind itong Vietnam sa oras ng Hong Kong. So, ngayon, nalito kami kung anong oras na ba talaga. So, ayan, maaga kaming nakapag-check-in. Diyan, ito na ang aming hotel room. So, ayun nga, kaya pala kami nagpunta ng Da Nang, Vietnam is to celebrate my birthday. So, ayan, very thankful kami kasi napakaganda ng room na binigyan nila sa amin. And, overlooking pa ang beach. Ang beach, palaging may mga nagpaparasailing. Ayun, o. Nakita mo, Daddy, yung may parang pabalon? Oo. Bumaba rin nga pala kami dyan sa beach. Ang ganda dyan, white sand. Tsaka, may mga upuan na rin doon. Kaya lang may bayad yata yun. Pero hindi naman kami nakaiupo. Kasi umalis din kami agad at picture-picture lang kami doon sa mga nagpaparasailing. So, ayan nga, nagutom kami. Kaya nag-order na lang kami sa KFC. Kakaiba yung KFC nila dito, iba yung menu. Pero, same pa rin naman yung lasa ng chicken nila. Pero, meron silang spaghetti. Gumagana nga pala yung Grab app na ginagamit namin sa Pilipinas. So, yun, change lang namin yung country. Kaya naka-order na agad kami ng KFC. So, eto nga si Daddy kumakatok-katok sa pinto. May pasabog na naman. Pasabog na utot. Happy birthday to you. Si Daddy. Happy birthday to you.
Andito naman kami ngayon, papunta kami ng night market. Imimit namin yung friend ko. So ayun, kakain daw kami ng masarap na seafood. Dito pala sa Vietnam, pwede ka rin magre-rent ng motor. Kahit pang matagalan na pang 1 month, kung magtutur ka talaga, 1 month as in. Pero mas okay din at mas convenient para sa amin ang Grab. Hindi naman magtatagal ng 1 buwan dito sa Vietnam. Halos 2 days nga lang kami dito. Dito sa Vietnam, kahit pala sila mga nakakatakot na mag-drive, sumusunod naman sila, mga law-abiding citizen naman sila. So ayun, may mga speed limit pala dito sa highway. Nakikinig naman sila. Medyo matagal pala yung biyahe namin. Mga 15 to 20 minutes na Grab, papunta dun sa night market. Galing sa hotel namin. So alam nyo ba, dito nga pala sa Vietnam, naging multi-millionaire kami. Kasi sa 1,000 Hong Kong dollars, meron na kaming 3 million dong. Jaran! So, andito na nga kami sa night market. Maraming mabibili dito, mga bags. Pero di na ako bumili ng bags kasi marami naman yan sa Pilipinas, yung mga handmade bags. Kasi may mga limited edition, collector's items, na mga laruan, ganyan. Ayan, may mga sombrero. So, ang dami mabibili dito sa night market. Mapapakinabangan natin yan later sa next video natin. So, yan. Yung pagdagpo na kami ng Bana Hills. May mga dried din sila na food, spices, and everything. Bumili ako dito ng mga keychains, pampasalubong sa mga friends ko. Ayan, ito na nga yung kanilang handmade ice cream. Super sarap. Pero hindi ko naman tinikman. Sabi lang masarap daw. So, yan, kinakayas-kayas ni Kuya ang kanyang ice cream. Ayan, masarap din yung mga, yung freshly made smoothies. And, eventually, na-convince din ako ng friend ko na i-try namin ang kanilang super fresh na seafoods. Ayan, bonggang-bongga ang mga lobster. Milyon-milyon ang halaga. Ito pala sa Vietnam, ayan, 700, makikita mo 700, 1,000. Ibig sabihin yan, 700,000. Pag nagsabi sila ng presyo, tinatanggal nila yung 30 sa last. So, yung 700,000 nagiging 700 na lang. So, ayan, super sarap. Mga octopus, prawn, at ito ang nakamamatay na lobster. Super sarap. Ay, nakalimutan ko, meron din palang pork barbecue at saka yung papaya with nuts. So, ayan, in the end, nilibre lang kami ng friend ko. Ayan, may pahabol pang fireworks sa hulihan nung pauwi na kami ng bahay. So, please watch the next video and subscribe to my YouTube channel for more upcoming and interesting travel vlogs. See you again on the next one. Bye!